Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ako na i-share sa inyo mga kakamping tungkol po ito sa bagong update ni Harry Roque. Tungkol po ito daw sa kanyang prediction. Buti pa ito si Harry Roque, may predict pa itong nalalaman. Aba, parang ginaya mo si Google Ito daw ay based sa kanyang hula-hula sa sinasabing punsoy. Kayo ba ay naniniwala sa salitang punsoy mga ka-action? Okay. Ito yung sabi niya. Sa first quarter daw, i-deny daw ni Mr. President Bongbong Marcos na sinusuportahan ang ICC at sisisihin ang ilan sa mga kasamahan. Okay. Yan ay galing kay Rokita. Okay. At sa second quarter daw ay dun na parang sinasabi ni Roque sa kanyang prediction ay parang suportahan na ni Mr. President Bongbong Marcos ang ICC at ipapaaresto na ang mga nasabing personalidad. Ito po ay galing ito sa kanyang bunganga. Okay? So, ito ba yung prediction na ito ni Mr. Harry Roque? Ito ba ay katotohanan o ito ay kathang isip lamang? Di ba? Ito ba ay nakakatulong sa taong bayan o tinatakot ang taong bayan? Okay. Ito mga ka-action, mga kakamping, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin at pakinggan ang nasabing prediction ni Mr. Harry Roquita. So, dahil New Year po sa atin, ano ba ang tingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte, at ng sambayan ng Pilipino? Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po ay naniniwala sa feng shui, ang feng shui ni PBBM hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko, na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayan ng Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado. Ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isoserve yan, baka hindi lang kay FPRRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo.
Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, eh nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bit, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap, naku, maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM. Gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, pinutol na ho natin ang video kasi sobrang haba ho kasi mga ka-action. Dito lang ho sa pinaka-importante tayo magbigay ng komentaryo at reaction. Diba? So narinig na natin ang kanyang prediction sa second quarter daw. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niyang prediction? Isa lang ito, di ba? Sobrang tuwang-tuwa niya na magkakaroon ng gulo. Oh, alam na alam ni Rocky pala na magkakaroon ng gulo. At kung maaresto itong mga personalidad na ito, ay magkakagulo daw ang taong bayan. Gaano po ba karami ang sinasabi mong taong bayan, Mr. Roquita, para sabihin mo na magkagulo ang taong bayan? So, ibig sabihin, alam mo pala na buong Pilipinas ang magwawala kapag oras na maaresto ang mga personalidad na tinutukoy mo? Ha? Ganon ba yun? Oh, ganito ho si Roquita ngayon. Oh, tuwang-tuwa sa mangyayari. Parte kay sa side ng mga Marcoses, sa side ng administrasyong Marcos. Di ba? Ganito ho sila. Hindi ho sila natutuwa at hindi nila matanggap talaga si Mr. President Bongbong Marcos bilang isang presidente. Gustong-gusto nila talaga magkagulo ang side ng Duterte at side ng mga Marcos. Totally nagsisimula na po yan. Oo. Alam niyo kung saan nagsisimula yan? Sa mga supporters din. Oo. Nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng gusot ang side by side. Na dapat yan si Sara Duterte at saka si Marcos ay magkaisa para bangunin at bigyan ng maibsan ang mga problema ng bansa natin. Pero ano pong ginagawa ng ng Pangulo at pangalawang Pangulo? O, kanya-kanyang girian, kanya-kanyang inggitan. Lalong-lalo na din ang mga supporters, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang batuhan. Oo. Tanong lang ho namin, Mr. Roquita, saan ba may eskwelahan para mag-enroll kami ng prediction? Di ba? Nakakatuwa to. Kapag may eskwelahan at pwede mag-enroll ng prediction, eh kahit ako mag-i-enroll ako eh. Di ba? Kasi mas malaking bagay yun para sa akin na marunong ako na mag-predict ng mga bagay-bagay. At marami akong matutulungan na, wag nyo po itong gawin ha, dahil ito po ang nakaano sa prediction ko, mangyayari at mangyayari. Dapat iwasan ho natin ito. Ituro nyo naman, Mr. Roquita, kung anong eskwelahan yan na pwede kami mag-enroll sa sinasabi mong prediction. Abay, dinaig mo pa si Google ha. Ituloy nyo lang po yan hanggat kaya nyo pa iangat ang inyong mga iniidolo. Iangat nyo po
Oo, at patuloy ho kayo manggagalaiti dito sa administrasyong Marcos. Oo, kayo na mismo ngayon ang nagkakagatan. Oo, kayo na mismo ngayon ang nagsisiraan. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no ha. Kung may eskwelahan, sabihin nyo ako at mag-enroll na ho tayong lahat sa prediction niya. Diba? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.